Praise God sa ating pong pagsama-sama muli sa umagang ito upang patuloy na ihandog ang nararapat na pagsamba sa ating Panginoon. And as we having our Missions Month na mayroon pong tema na deepening our relationship with God through mission. So ang ating pong mga pinag-aaralan sa ating pong mensahe ay patungkol po sa gawain ng misyon. And so this time, ay nais ko pong ayayahan kayo sa aklat po ng Acts chapter 14 sa verses 19 to 28. Acts chapter 14 verses 19 to 28. At babasahin ko na lamang po para sa inyo ang mga talata po na ito at pakisundan nyo na lang po ako sa inyong mga Biblia. Acts chapter 14, beginning from verse 19 down to verse 28. But Jews came from Antioch in Iconium, and having persuaded the crowds, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. But when the disciples gathered about him, he rose up and entered the city, and on the next day he went on with Barnabas to Derbe. When they had preached the gospel to the city and had made many disciples, they turned to Lystra and to Iconium and to Antioch, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God. And when they had appointed elders to them in every church with prayer and fasting, they committed them to the Lord, in whom they had believed. May the Lord bless the reading of His Word. At bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo po ay sandaling manalangin upang humingi ng patnubay at pangunguna sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa kalayaan ng pag-aaral muli ng iyong mga salita sa oras po na ito. And Lord, sa amin pong nararanasan na kalayaan na ito, Panginoon, ay amin din nawang samantalahin ang pagkakataon na ito, Diyos, sa magitan ng paglalaan po namin ng aming puso't isipan sa pakikinig sa pangangaral at pag-aaral ng iyong mga salita, O Diyos, sa oras na ito. Sa po namin ipinagkakatiwala ang oras na ito na sa magitan nawa ng Banal Espiritu, buksan mo po ang aming puso at isipan at tulungan kami na amin pong maunawaan ang mensahe ng iyong mga salita. Ito po ang aming samo at panalangin kasama po mga pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. As we all know, the book of Acts is the history of the ministry of the church regarding mission. At dito po sa passage na ating binasa, makita po natin, in doing the mission, Apostle Paul experienced persecutions. At makita po natin dyan ang kapangyarihan na hindi nagmumula kay Apostle Paul at ang katotohanan ng kalooban ng ating Panginoon tungkol sa kanyang iglesia at mga katotohanan tungkol sa pagmimisyon na dapat po nating maintindihan. So in the book of Acts, we discover the exciting story of the church birth. It's here we encounter the Holy Spirit at Pentecost. See the church become established, watch the disciples grow as leaders, meet the Apostle Paul, and see the church spread outside of Jerusalem.
So the simple title of our message this morning is about missions in Acts. Missions in Acts. So all throughout the book of Acts, titingnan po natin dito kung ano po ang dapat nating unawain or intindihin pagdating po sa gawain ng misyon. Because sometimes many churches are frustrated when it comes to the result of the mission na kanila pong isinasagawa. Because sometimes there are believers does not understand kung sino po ang tunay na dapat ay nangunguna sa mga mananampalataya sa pagsasagawa ng gawain ng misyon. So kaya doon po papasok yung pagka-exhaust, yung pagkapagod ng mga mananampalataya to the point na sila po ay humihinto dahil sa pagkapagod nila sa gawain ng misyon. So, this morning, there are three very important truths that we should understand about mission na dapat po nating manawaan tungkol sa gawain po ng mission. At dito po sa ating passage, it is assumed in these verses, in this passage, una, about yung first truth about mission na dapat nating maintindihan ay yung the Spirit empowers missions. The Spirit empowers missions. It is very important for us to understand about the empowerment of the Spirit, of the Holy Spirit, in every believer as we doing the work of mission. So sabi nga po ni Apostle Paul sa Book of Acts in chapter 1 verse 8, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth." So dito makikita po natin that in the beginning of the church, pagdating po sa mga mananampalataya, ang malinaw po na katotohanan na nabanggit po dito, when the moment or at the moment na ang isang mananampalataya ay nanampalataya sa ating Panginoon Kristo, the Holy Spirit indwells to that believer. Ang banal na Espiritu ay mananahan din sa isang mananampalataya sa ating Panginoon. And in chapter 2 of Book of Acts, in verse 38, sabi din po dito, "Then Peter said to them, Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." So the point here, the Holy Spirit indwells in every believer in Christ. Kaya sabi po ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 2 verses 12 to 13, "Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been already given to us by God. These things we also speak not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual." So when it comes to the work of mission, ang bawat po mananampalataya ay pinananahanan na banal na Espiritu, at dahil po doon, it is the Holy Spirit that empowers each one of us as we fulfill the work of mission, ang gawain po ng pagmimisyon. Kagaya po ng ating napag-aralan kanina sa Sunday School,
sometimes ang nagiging problem po upang ang mga mananampalataya sa loob ng simbahan, there are believers na hindi po nakakabahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoon at nagiging mabigat po sa kanila dahil po sa hindi paggawa ng Banal Espiritu sa kanilang buhay. At ang karaniwan na dahilan sa ganun pong problema na nangyayari sa loob ng simbahan ay yung katotohanan na ating pong natutunan doon sa Galatians chapter 5. Ano po ang nakita po natin doon na problema pagdating po sa paggawa o pagkilos ng Banal Espiritu sa bawat mananampalataya kung ang isang mananampalataya ay namumuhay sa laman o sa kasalanan. And so therefore, mga kapatid sa Panginoon, kung mayroon sa ating kalagitnaan sa umagang ito, na siya mismo ay nakakapansin sa kanyang sarili, na siya ay hirap na gawin ang kalooban ng Panginoon, na ang bawat mananampalataya na kagaya niya ay maging kabahagi sa gawain ng misyon sa magitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, ang isang tiyak na dahilan ay ang pamumuhay sa kasalanan o sa laman ng isang mananampalataya. Kaya kung ikaw yung kapatid, ang napakasimple na dapat mong gawin ay mamuhay sa Espiritu at tumigil sa pamumuhay sa laman, sa kasalanan. Otherwise, magpapatuloy ang nakakalungkot na nangyayari sa iyong buhay na hindi mo nasusunod ang kalooban ng Panginoon, na maging kabahagi ka sa gawain ng misyon sa magitan ng iyong pagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo sa mga tao na nangangailangan nito. Because after all, this is the comfort, brothers and sisters in the Lord. It is not our own strength that we will be able to obey the will of the Lord for every Christian na maging part ng gawain ng misyon sa magitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, because it is the Holy Spirit who will empowers every believer. But then, for us to be empowered by the Holy Spirit, we must live in the Spirit, not in the flesh. Hindi po dapat tayo mamuhay sa kasalanan. And now, what are the signs sometimes of sin inside the church among believers? Di ba nabanggit yan ni Apostle Paul sa Book of Corinthians, sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto? Yung disunity, yung pagkabahabahagi. Kaya kung nagkakaroon po ng pagkakabahabahagi sa loob ng simbahan, ang karamihan po ng mga mananampalataya ay namumuhay po sa laman, sa kasalanan. Kaya dito po sa First Baptist Christian Fellowship, ano po sa palagay nyo? Ano ang nangyayari sa loob ng simbahan na inyong kinabibilangan? Meron po bang pagkababahagi, hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan? Ang malinaw po na dahilan ay namumuhay po sa kasalanan ang mga mananampalataya. At yun po ang pipigil sa kanya upang ang makapangyarihan na pagkilos ng Banal Espiritu na siyang nagbibigay ng kalakasan sa bawat mananampalataya upang gawin ang gawain ng pagmimisyon sa magitan ng pagdadala ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo ng bawat mananampalataya ay hindi po matutupad ng iglesyang ito. Sometimes, nalulungkot tayo, namumroblema tayo sa iba pang mga mananampalataya at sa gawain na ating kinabibilangan dahil sa hindi po paglago nito
At ang karaniwan po na dahilan sa hindi paglago nito, sa pagdagdag ng panibagong naliligtas na mga kaluluwa, ay ang hindi pagkakaroon ng kapangyarihan, ng kalakasan ng mga mananampalataya sa magitan ng pagkilos sa Banal na Espiritu dahil sa pamumuhay patuloy sa kasalanan o sa laman. But then, the reminder for us this morning, the Holy Spirit that indwells to each one of us as believers. The Holy Spirit empowers us. Ang Banal na Espiritu ang nagbibigay po sa atin ng lakas ng kapangyarihan upang gawin ang gawain po ng misyon. And so therefore, let us not credit the result of the work of mission to Christians. Hindi po dapat natin inaangkin ang paglago ng gawain ng Panginoon sa magitan ng pagdagdag ng mga kaluluwa sa loob ng simbahan. Dahil ang tunay na nagbibigay ng kalakasan sa bawat mananampalataya upang magawa ang gawain ng misyon na siyang magdaragdag ng mga kaluluwa na naliligtas sa iglesia ay ang banal na Espiritu. Hindi po ang bawat isa sa atin, kundi ang banal na Espiritu. Then, the second important truth na dapat po nating maunawaan, maintindihan pagdating po sa gawain ng misyon, secondly, is Christ is on a mission of multiplication. Unawain po natin ito, that it is Christ that wants the church to multiply. Christ is on a mission of multiplication. Kaya sabi po ng Acts chapter 2 verses 46 to 47, so continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. So it is very clear that the Lord Jesus Christ, the will of the Lord Jesus Christ for His church is to multiply. To multiply. Kaya sabi din po ng Acts chapter 6 verse 7, then the word of God spread, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were obedient to the faith. And in Acts chapter 9 verse 31, sabi po rito, then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified, and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. They were multiplied. So yan din po ang nangyari sa early church, sa mga naunang mga mananampalataya. Because that's exactly the will of the Lord for His church, to multiply. And failure to fulfill this will of the Lord to the church, to His church, ay yung church din po ang makakaranas ng consequence nito. That's why there are churches na kung saan ay nandun po yung mga frustrations. The believers, the members are frustrated, problematic. Dahil po yung kalooban ng Panginoon sa iglesia na dapat ay lumago,
ay hindi sinusunod ng isang simbahan, and because this is the will of God, and failure to obey this will of the Lord, the church will suffer the consequence. Kaya naturally, ang church po ay nagkakaroon ng marami pang mga problema pagdating po sa mga mananampalataya. Ang nangyayari na lang, umiikot na lang sa problema ng mga mananampalataya ang concern ng church. The church is not anymore fulfilling the will of the Lord to go and preach the gospel. And eventually, as a result, ay yung may mga bagong mga kaluluwa na idadagdag sa simbahan. At practically, na-obserbahan ko po sa simbahan, kapag inaani ng isang simbahan ang consequence ng kalooban ng Panginoon na ang kanyang iglesia ay lumago sa pananampalataya at maging sa bilang, yung mga member ay nagrereklamo na pagdating po sa mga financial obligations para sa gawain ng Panginoon ay nabibigatan sila. Diba? Yan po ang practical na problem na nararanasan mismo ng mga simbahan, na dahil iilan lang sila ang nagsushoulder ng mga financial needs ng simbahan, ay ito po yung kanilang nagiging kabigatan. Ang nangyayari, ang pagkakaloob, ang pagtulong sa gawain ng Panginoon ay nagiging burdensome instead of their joy. Dapat ay masaya na nagsusuporta ang mga mananampalataya, but then, as the consequence, doon sa kalooban ng Panginoon na ang kanyang iglesia ay lumago dahil sa hindi pagsunod ng mga membro ng mga mananampalataya sa isang iglesia, hindi na iiwasan ng mga mananampalataya na ito ang kanilang maramdaman. So ang question sa atin, ayaw ba natin na marami pa tayong mga kapatiran, mga kapwa mananampalataya na makikipasan sa gawain ng ating Panginoon? Gusto mo ba na sa darating pa na maraming panahon ay patuloy mong papasanin ang mabigat na mga tungkulin sa pangangailangang pinansyal at sa pagganap sa mga gawain sa loob ng iglesia na iyong kinabibilangan? So kung doon po tayo sang-ayon sa una, then ang simple po na dapat nating sundin ay yung kalooban ng Panginoon, na ang ating Panginoon, Christ, is on a mission of multiplication, and let us conform to that will of the Lord for His church, for this church, sa magitan ng ating participation, ng ating pagsunod sa kalooban na ito ng Panginoon. At ang blessing po na practically ay ating pong may experience ng isang church ay yung pagkakaroon po ng kagaanan sa pagpasan sa mga gawain ng ating Panginoon. Because ultimately, we are obeying the will of the Lord. At habang sinusunod ng simbahan ng ating Panginoon ang kanyang kalooban, ay tatanggap ng pagpapala ang isang iglesia, ang isang simbahan na kagaya po natin. At ang immediate and practical blessing na yun ng ating Panginoon
ay hindi na po tayo habang buhay na mabibigatan sa pagsama-sama, sa paggawa sa gawain ng ating Panginoon. Then the third and last truth that we should understand about mission. Thirdly, we partner with God in prayer. We partner with God in prayer. Sabi po ng Acts chapter 1 verse 24, and they prayed and said, "You, O Lord, who know the heart of all, show which of these two you have chosen." So dito yung pagpili ng early church ng kapalit ni Judas upang ipagpatuloy ng 12 na mga alagad ng ating Panginoon ang iniwan na misyon, ang pagdadala ng ebanghelyo ng ating Panginoon sa mga tao. Makikita po natin dito yung pagpapahalaga ng early church sa kahalagahan ng pananalangin. They partnering with God in prayer. Una sa pagpili ng mga manggagawa upang manguna sa pagsulong sa gawain ng ating Panginoon. And in Acts chapter 4 verse 31, sabi din po dito, and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. After the early church prayed in this account, makita po natin yung pagkilos ng Banal Espiritu sa magitan ng pagkakaroon po nila ng katapangan sa pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa mga tao. That's how important the prayer and the church na kagaya po natin. The church must partner with God in prayer. The church must pray. Nagaya po ng early church for the boldness of advancing the gospel of the Lord Jesus Christ. And then in Acts chapter 6 verse 6, sabi din po dito, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid hands on them. They laid hands on them. At yung tinutukoy po dito, na yung plural pronoun na them, ay yung mga alagad, at sila po ay ipinanalangin upang humayo, dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan. At makikita po natin dito ang napakahalagang gawain ng pananalangin. And then, in Acts chapter 10, verse 9, the next day, as they went on their journey and drew near the city, Peter went up on the housetop to pray about the 6th hour. So this is the account of the salvation of the household of Cornelius. So makita po natin dito yung pananalangin ni Peter na connected doon sa pagkaligtas ng sambahayan ni Cornelius na bahagi ng gawain ng misyon. And then in Acts chapter 12 verse 12, so when he had considered this, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. So the early church is prayerful or was prayerful. That's why pagdating po sa doon sa chapter 2 ng Book of Acts na binasa natin kanina, hindi lang po weekly, hindi lang po monthly, hindi lang po annually, but every day, araw-araw, maraming mga kaluluwa ang naidaragdag sa iglesia.
sa simbahan. And then, sabi din po ng Acts 16 verse 25, but at the midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. So, as Apostle Paul and Silas doing the work of mission, they experienced persecutions, but these persecutions ay hindi po naging dahilan o naging hadlang. At ang kanila pong sandata na ginamit laban sa mga persecutions ito sa kanilang pagsasagawa ng gawain ng misyon ay ang pananalangin, praying and singing hymns to God according to this verse. And in Acts chapter 20 verse 36, and when he had said these things, he knelt down and prayed with them all. After na si Apostle Paul ay makapag-establish ng isang gawain, bunga ng kanyang pagmimisyon, siya po ay umaalis upang tumungo sa panibagong gawain ng misyon. At sa tuwing siya po ay lilipat sa panibagong misyon, hindi nawawala po ang pagluhod upang manalangin. Again, ang dapat po natin ditong unawain ay kung gaano kahalaga ang pananalangin sa pagmimisyon, sa gawain ng pagmimisyon. And then in Acts chapter 28 verse 8, sabi po rito, and it happened that the father of Publius lay sick of a fever and dysentery. Paul went in to him and prayed, and he laid his hands on him and healed him. So, yung part po na ito ay bahagi po ng gawain ng misyon ni Apostle Paul. At dito makita po natin yung bahagi din po ng pananalangin o yung kahalagahan po ng pananalangin sa pagsasagawa ng pagmimisyon. So this is the point, brothers and sisters in the Lord. Kung ang iglesia ay dapat po nakikipag-partnership sa Diyos sa pananalangin, how many members of this church are praying for the mission? Yes, sometimes the church, the members are praying, but then the question is, ano ang nilalaman ng kanilang mga pananalangin? Oftentimes, the answer is their own needs. So yung panalangin na kung saan ay self-centered, mga pansarili. Hindi naman po masama, kundi kailangan po talaga nating isama yun sa pananalangin. But then, nauukupay na lang minsan ng ating mga request, ang ating mga panalangin, na Lord, i-provide mo itong financial needs. Lord, pagalingin mo itong sakit ko. Habang hindi gumagaling sa sakit na yon, ay hindi nakakarating doon sa pananalangin para sa gawain ng misyon ang panalangin ng isang Kristiyano. Full of self-centeredness, the prayer of the church sometimes. How long and how many times do you pray for the mission? So yan po minsan, di ba, hindi lang natin minsan iniintindi, pinapansin. Dahil iniisip natin na maliit lang naman na issue yan. Pero sa iniisip natin na maliit na issue, nangyayari kadalasan sa loob ng simbahan na ang mga membro ay nakakalimutang ipanalangin ang gawain ng misyon. The early church, once again, kung napansin niyo mga kapatid sa Panginoon, are explosive in the work of evangelism, of the work of mission, because their life are full of prayers. Nanalangin para sa gawain ng pagmimisyon.
So therefore, if there's a pastor or somebody na i-evaluate po sa isang simbahan na kagaya po ng First Baptist Christian Fellowship, doon po sa nakikita niyang paglago o hindi pagdami ng gawain sa isang church sa magitan ng mga bagong mga mananampalataya, ang karaniwan po na lalabas doon sa pag-i-evaluate ng pastor na yon. Marahil, marami sa iglesia na yan o sa iglesia na ito ang hindi na nalangin para sa gawain ng misyon. Maaamin ba natin yun, mga kapatid, sa umagang ito? Are we honest that when we look around us, gaano po tayo kadami na nananambahan sa ating Panginoon? If we are honest enough, the answer is not so many. Why? One of our problems, many of us forgot to pray the work of mission. Ang lagi na lang nating pinapanalangin ay yung mga kailangan natin, yung mga pansarili nating mga pangailangan. And so therefore, the church sometimes are becoming self-centered. Nagiging mga makasarili. Habang hindi po tayo lumalabas sa kasalanan na yon, sa mali na yon, at hindi po natututo ang isang simbahan na manalangin para sa gawain ng misyon, sa tuwing igagala natin ang ating paningin, ang nakita mo nung nakaraang taon ay siyang makikita mo sa mga susunod pa na mga taon. At ang problema doon, the church therefore does not fulfilling the will of the Lord. What is the will of the Lord? For His church to multiply. Because it is easy that the church will multiply dahil habang tayo po ay pinananahanan ng Banal na Espiritu, kung magiging obedient lang po tayo sa kalooban ng ating Panginoon, the Holy Spirit that indwells in you will empower us to fulfill the work of mission na siyang kalooban sa atin ng Panginoon. So, brothers and sisters in the Lord, as true believer, you are indwelt with the Holy Spirit. As follower of Christ, understand that the Lord Jesus Christ wants His church to multiply. And as church, let us not depend on our own strategy, our own strength. We need to pray. We need to pray, particularly for the mission. In closing, so the book of Acts tells the story of the church beginning, but the work of growing the church continues today. Following Jesus presupposes that we're passionate about this work. So the Great Commission isn't a duty for ministers, but for all believers. Lahat po ng mga mananampalataya na nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan mula sa ating Panginoon ay may kanya-kanya po tayong tungkulin para po sa pagtupad sa gawain ng misyon. Ang bawat isa po sa atin ay nararapat na humayo at ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan bilang bahagi ng pagtupad sa gawain po ng misyon. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, we thank you so much, O Lord, for helping us of what we should understand about mission, Panginoon. Lord, as true believers, we are
indwelt with the Holy Spirit, by the Holy Spirit. At bilang tagasunod ni Kristo, ang aming Panginoon na pinaglilingkuran ay nais na ang kanyang iglesia ay lumago. Maybe not all man of this world will be saved, Panginoon. But then, in every nation, in every ethnic group, sa iba't ibang bahagi ng mundo, Panginoon, ay meron ka pong pinili, itinalaga na mga kaluluwa para sa kaligtasan. At yun po ang idadagdag mo, Panginoon, sa mga iglesia na kagaya po namin, kung amin pong susundin, tutuparin ang iyong kalooban na ang bawat alagad mo ay humayo at ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo sa mga tao. Tulungan mo po kami, Panginoon, na habang kami po ay napaalalahanan sa umagang ito tungkol sa mga katotohanan ito, may the indwelling of the Holy Spirit will give us once again renewed power and boldness to share the gospel and to participate in the work of the mission, Panginoon. As obedient disciple or follower of Christ, amin nawa, Panginoon, unawain, O Diyos, na ang iyong kalooban sa iglesia na aming kinabibilangan, Panginoon, na ito ay lumago, Panginoon, sa pananampalataya at maging sa bilang, O Diyos. And as being reminded how important the prayer for the work of mission, nawa, O Diyos, ang gawain po sa iglesyang ito ng pananalangin, Panginoon, ay pagsasama-samahan ng lahat, ng bawat miyembro sa iglesyang ito. At hindi lang po dapat iisa o iilan, Panginoon, na mga miyembro sa iglesyang ito. Nawa, O Diyos, ang bawat napalalahanan sa umagang ito ay maging kabahagi simula ngayon sa napakahalagang gawain ng pananalangin, lalo na para sa gawain ng misyon. Sa ipo namin hinihiling ang lahat ng ito, kasama po ang aming mga pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen.